finish na ito, na-drain na. Na-drain na to. For unloading na. Unloading na to. So basically, nilalagay dito. Binoboil namin for 4 hours. 4 hours na boiling. Boiling. To remove the starch or sugar. Yan yung kakainin ng ano. Yun yung kinakain ng bukbok. So, plain water lang. And then, yung source namin ng heat, we have a boiler. So, we have here a hot water reservoir. So, may heat exchanger sa loob. So, para continuously mahihit yung water. Gumagano'n yung tubig. Nagsisirculate lang. Circulate. 4 hours and then drain. And then drain. So, for first stage, dalawa yung option namin. Ito, kung gusto mo natural color lang. Pero kung gusto mo yung darker, ika-carbonized. So, steam yung yung treatment. So, yung steam, another Gray machine. tank, separate Another another machine. machine. Okay. Kaya nagiging dalawang kulay. Oo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, abundant ang giant bamboo dito. Walang problema. Walang problema so far. Ano yan, sir? Talagang natural na may giant bamboo dito sa Bukidnon? O tinanim lang din? Tinanim lang. For example, yung major source namin ngayon is sa plantation ni Del Monte. Yes. So, yung perimeters, may mga bamboo. So, it's under the cooperative right now. Del Monte Employees Agrarian Reform Beneficiary Cooperative. So, yung mga bamboos, yan yung hina-harvest namin. So, planted 20-30 years ago. Wow! So, right now, we harvested for the year. We are at 37,000 poles. Right now, year to date from them. And then, we still have other sources. From Claveria, other towns. Other municipalities of Bukidnon. So, ganun kalaki. ganun. Giant bamboo pa lang yun. So, yung kawayan tinik, mas marami. So, that's why we have that incoming technology for strand woven. For kawayan tinik. For kawayan tinik and other species. So, not just giant bamboo. So, Sige, this sir. gray tank, this is Maganda the... rin ba ang kawayan tinik? For strand, I think. For strand. Kasi yung kawayan tinik right now, ang daming curves. So yan, for trial pa rin. Pero hopefully, we can, hindi kasi siya na-harvest yung kawayan tinik. So, kung may makikita ka, number one problem is for harvest pa lang kasi ang daming tinik. And then, ang daming curves. So, hopefully, we can find ways para doon kasi mas, ang dami nun. Ang dami nun. Ang dami sa communities. Okay, sir. This is gray tank. So, para ipapasok lang dyan. Ito. Then, steam lang. So, Yan na yan, yung kahit nagba-brown siya. Yagba-brown siya. So, kahit boiling, meron naman if the bamboo itself is naturally darker na yung color. So, yan yung ano ni giant bamboo eh. Hindi siya consistent in terms of color. So, may iba nga kahit hindi mo i-carbonize, medyo dark na siya. So, When you say carbonize, meron kang ilalagay na chemical? wala. Para yung steam lang. Yung So, steam lang yung talaga. steam lang niya, yun yung nagka-caramelize ng sugar ng bamboo. Wow. Kaya nagda-darker yung kulay niya. So, natural din. Natural din. So, after this, so dalawa yung option namin for the first stage of treatment. Second is itong green tanks. Anong purpose naman itong green tank? Ito yung pressure treatment namin. Dito namin ini-infuse yung mineral salt. So, the process
binabacuumize siya, then nasusok siya ng solution, and then compressed para ma-penetrate talaga yung fibers. So, kahit sa gitna, no? Yun, na-penetrate yung mineral salt. Kalobloban. So, Okay, so after the treatment, babalik na tayo doon sa... ida-dry namin. We have may kiln drying dryers. Saan ang Pag- drying, sir? May 5 dryers tayo. 3 maliliit at yung 2 malaki doon. Hindi pwede sun drying. Hindi pwede. Hindi niya kaya Kaya. i-achieve yung desired na moisture content. So, kailangan talaga ng kiln dryer para faster din. Sino ba naka-invento ng bamboo engineering? Ang dami na sa outside Philippines. Pero sa Philippines lang may nagsa-start pero small scale for furnitures like that, hindi pa industrial. So, yung sister company namin nasa Vietnam. Oh, So, they're doing mas malaki sila doon. so yung technology, yung experience ng hindi ito parang nag-start from zero kasi may experience na yung Sa sister Vietnam. company. Yeah. Oh. So they're making bamboo houses made of bamboo poles. So yung founder, yun, sir? Ito yung Parang pugon, ganyan. So, may lang, heat exchanger. So yung Gano'n siya katagal dito? 4 days. 4 days na tuloy-tuloy yun. 4 days tuloy-tuloy. Gano'n kainit yun? From the heat exchanger, nasa 120 degrees Celsius. For Room 4 days. temperature at start, nasa 32 degrees Celsius. Then day to day, i-increase up to Bakit? 60. Wow. So pag dry siya, babalik doon for final planing. Ito na. Ito, may laman, no? May laman. Gumagana. So ito na yung final planing. Finished product. Linis. Wow. Ito na yun. Ito na yung slot. Ito na yung bamboo slot na pagdidikitin natin. Tigitin. Ito yung explain kanina na pwedeng isang patong lang, dalawang patong, tatlong patong. So, depende sa thickness na required ng customer. Okay. So from here, yung lamination nasa warehouse to. Warehouse 2. Saan yun? Doon lang. Punta natin. Punta natin. Okay. So, ito na yung finished product na slot. Ngayon, ang next dito, lamination. Ilalaminate na. Okay, let's go. Sir. So, we are happy na dito nakita dito nag-start yung since the mother company is from US. So, they've been looking for bamboos all over the world. So, dito nila nakita yung best bamboo sa Philippines, specifically Mindanao. So, at least may nag-start to spark the industry. Kasi sayang yung kawayan, hindi lang natatap. Ginagawa lang for fences, cages ng manok. Sinusort niya. So, chine-check yung color. So, dapat comparable yung color. I see. And then dimension. Pag nag-group na sila, we apply glue. So, ito yan. Sinusort niya. Kinukuha niya yung magkakakulay, tamang sizes. Kasi ito na yung pupunta sa lamination. Yan. Ilang slots? Mahaba. 50. Ano? Ilang slots yan para sa isang
50. Parang plywood ba? 50 slots sa isang plywood. Plywood. Magiging finished product nito, plywood. Plywood. So standard size 4x8, so plywood size na 4 feet by 8 feet. Hirap din, no? Oo. Kailangan niya i-fit. So, Otherwise, kung hindi niya na-i-fit to, may bungi. may ano, it's either may hindi magandang tingnan pag Oo. iba-iba yung kulay. Not unless gusto ng customer. May Ganon. customer lang naman kasi yung ano, gusto ng parang may stain. Oo. Tapos dito na. So we're making our own glue and then tested by DOST. Yan. So, yun po yung nalagyan ng glue. I-ano na niya. Huwag na ipakita doon, ha. Bawal. Eto lang. Sophia, bawal to, ha. Eto lang. Ayan. Additional. Ito. Sobra talaga yan. Dito ang kuha mo. Di ba, ipupush pa nila yan para na mag-aalay. So, ilan lang kayo sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas, I think may 4. Sa pagkakalam ko lang, baka meron pang iba na ano, hindi pa lang Meron sa namin Pangasinan, alam. di ba? Pangasinan, malaki din yun. Sa Pangasinan. I think they're using tinik. Tinik yung kanila. I think they're using. Oh, walang giant bamboo doon eh. Walang giant doon. So, yung advantage ng giant, kasi malaki, so we can Madami. we can create more slot from one pole and then kaya naming gumawa ng malalaking panel. So, longest na ginawa namin, 4 meters na nilaminate. So, ito yung 8 feet, 2.4 meters lang yan. So, gumawa kami ng 4 meters na walang dugtungan, straight na ano, Diretso. diretso. So, per layer. So pwedeng sabay-sabay? Yeah, for the O per multiple layer layers. lang muna? Right now, we're making 1 layer only. We call it veneer. Pero yung magti 3 layers na kami, so, iba na yung parameters naman. And iba na rin yung glue applicator, yung malalaki na. Malalaki rin. Kasi panel na yung pinipid mo. Papasok ba yan? Papasok. Matagal pa? Seconds na lang yan. Seconds na lang. Doon muna tayo sa lumalabas. Tapos balikan natin to. Then ito, paglabas, so mainit pa. Mainit pa. Ito na yung nag-glue. Ay, tawag dito? Na-laminate na. Na-laminate na. Pero mainit. So, kita mo, nagdidikit-dikit na. So, individually, slots yan, bamboo slots. With the glue. Pag sinad yan, magbubukhang isang buo na. Yes. Okay, game. Yun. And then, ito yung papasok. Papasok. Yun na. Nailipat na dito, lumamig na.
Mga ilang minuto, sir, from the lamination bago mo ilalagay dito sa sanding? Ipo-cool down lang siya pag hindi na mainit. So, Pwede na. usually, mga 3 hours, pwede na. 3 hours. Yung paglabas yan, makinis na. Kinis na. So, depende sa result paglabas, pwedeng Ulitin. ulitin. Ilang plywood ang nagagawa niyo everyday? Right now, kaya namin, 84. 84 to 120 Plywood per day. everyday. Efficient yun? Mabilis yun? Mabagal pa? Mabagal pa yun. Mabagal pa. So, pag makukomplete na yung machines namin, mata times 3 yung Wow. capacity. Tingnan natin, sir, doon sana. Maganda na. Hindi pa masyadong maganda. And then we will sort it kung ano yung pwede sa pwede sa face, pwedeng for core, and pwede for back material. Segregate pa. Dahil lumalabas. Parang ano pa siya, oh. Okay. Gagamitin naman ito for multiple layers. So, lalagyan yan ulit ng lalagyan yan ulit ng glue. Even this whole surface. Ayan. Okay, let's go. Mga finished product sample. Okay, tingnan na natin. So, Ito na po yung mga gawa. ito may mga beams. Ito yung mga beams. Beams. Grabe. Ang bigat nito. Bigat ito. Yan yung standard size namin, 4x8. Ito. Ito. Yun, sir. 4x8. Pwede rin customize, gaya niyan. And this one, this will go to an airport. So, hybrid. And we are sending planks na siya, naka-cut into planks. So, pagdating sa site for wall cladding, ina-assemble na. Kahit ito 3 layers, kaya rin sa table. So, gumawa ka lang ng magandang parang Yung frame paa. niya. Pwedeng all bamboo, pwede rin yung ginagawa ng iba, metal yung frames. Then yung top na yung So ito yung structural na product na namin. So beams and columns. So kaya namin. Laki, no? So mabigat pero strength to weight, mas maganda twice ito sa steel. Ang ganda. Ang dami na, ang ganda naman ng negosyo na sa Sito. So yung nakita niya ang nag-start nito yung mga Americans. Oh. Yung nakita niya, and then yung hina-harvest na bamboo, planted by his father. Yung sila pa yung handle ng Del Monte. Oo. So, okay. He decided to join. Kasi pag naman mo yung yung story niya, ang ganda eh. Yung unutilized na bamboo sa Philippines, ang taas pala ng potential. So, ang hirap naman na palampasin mo lang yung opportunity. So, kaya it's better to join. Matagal ka na dito, Sir Chris? More than 2 years. So, 2022 ako nag-join. Nag-start sila 21? Yes, 2021 October. Yung slots making. Okay, Sir Chris.
as the plant manager nitong Rhizome, ano po yung learning mo dito sa paggamit ng bamboo sa bamboo engineering na nakagawa kayo ng mga bagong produkto? Yeah. For bamboo itself, pag hindi mo lang siya i-treat, yung ganyan, yung parang pang ano lang siya, yung value niya, low talaga, mababa. No? Kasi Talaga. it will not last long. But with engineering, no, we apply science and technology sa raw bamboo, kaya nating mag-produce ng valuable structural and then interior na materials, no, na hindi siya madaling masira. Yeah. So treated siya, hindi aanayin. And in terms of strength, ang taas, ang layo sa compared to our normal wood, no? And at the same time, when you are using engineered bamboo, wala kang sinisirang tree Sa environment. sa environment. So, you're using grass. Bamboo is a grass. So, pag pinutol mo, eventually, babalik din Magre-regrow. yan. Magre-regrow. It's even, mas maganda nga pinuprone nyo. Kasi, sayang Part lang. ng management talaga yan. You really have to harvest. Yeah, so mas healthy yung bamboo pag kin-harvest mo. So, sayang rin kung hindi mo in-harvest kasi masisira lang yung old bamboo. So, better i-treat yan, turn it into engineered bamboo at natatrap mo yung carbon dioxide doon. So, kung kaya naming gumawa ng maraming buildings out of bamboo, then it means that we trap a lot of carbon dioxide on that building also. Sir Chris, dito po sa factory, can you give us an idea gaano kadami yung production ninyo on a per monthly basis? Gaano kadami yung pumapasok na bamboo? Gaano kadami yung lumalabas na finished product? Okay. So right now we can process in a day 200 bamboo poles. So and we are operating 26 days a month. So 200 bamboo poles na anong length, anong length mo nun? whole length yung bamboo 200 ipag Yung ikakat buong buo, yung hindi pa nakakat. Hindi. Pag ikakat nyo, Magiging- that's around 600 sections. We call it sections yung cut. That's 8 feet and 6 inches. So, yan yung isang cut namin. So, yung whole pole, kaya ng 3 cut. So, 200 times 3, 600 Magiging sections. 600. Yeah, 600 sections. That's daily. And then, we can turn it into 84 veneers in a day. So, pag makukomplete ng yung machines namin, kaya namin i-times 3 at least. Mata times 3 yun, Times yung 3 production yung ninyo. production. Yun po bang production nyo ngayon ay kulang sa demand ng buyers niyo? Oo, right Kulang. now, kulang. So, hopefully, dadating na yung ibang equipment and at the same time, matatap pa naman yung ibang suppliers. Kasi isa rin yun sa challenge. Yung Suppliers yung ng bamboo. bamboo. Kasi yung logistics niya, mahirap. So, yan yung isa sa challenge. May mga bamboo, maraming bamboos, pero yung pag-harvest at yung logistics niya para makarating dito sa factory is another challenge. May protocol ba yun, yung pag-harvest at pag-transport ng bamboo? Oo. May pinapalo tayong procedure kung paano ikakat. And then yung ikakat mo rin yung nasa gitna. Kasi yung nasa labas, yan yung mga young bamboo poles pa. So, Hirap nun. Yeah, Kasi that's nakita ko yung giant bamboo, siksik eh. siksik, it's clumping. So, nagka-clump sila. Yung mature enough na good for harvest, yan yung nasa gitna. Nasa gitna. Oo. So, gagawa ka pa ng daan para makuha mo sila. So, pagkatapos mo ikat, yung Transport. naman. So, yan yung challenge. Especially yung terrain, kung saan yung nasaan yung plant. Oo. Naka-plant. So, yan yung yung challenge. Meron bang certain number of hours from harvest makarating siya sa planta? Right now, yung main namin, it's within a day. Harvest sa morning, in the evening, nadi-deliver Nandito na nila. dapat? Oo, nandito dapat. Yung iba naman, okay na naman. Depende rin kasi sa location. So, once you cut it kasi, at risk na siya sa infestation. So, may mga areas na kahit overnight lang, the next morning, may kumakain na
bukbok. So, mayroon namang iba nga, okay lang. So, it depends on the location. Oo. So, dapat ma-protect nila kung na pag-deliver dito, wala pang infestation. Oh, I see. Okay. Anyway, babalik po tayo dito sa CDO at Bukidnon para i-cover naman natin yung cultural management ng bamboo from nursery management, planting, transplanting, hanggang doon sa management, doon sa farm, hanggang doon sa i-harvest nila at makarating dito sa planta. Sir Chris, thank you so much po sa pinagbigyan nyo kami in a short notice. So, At nakagawa tayo ng episode sa inyo. So, welcome sa Rhizome, no? So, anytime pwede kayong bumalik. And by that time, may iba na kaming products. Products for other kind of bamboo, Bamboos. for tinig, kawayan tinig, Tinik, iron bamboo, or iron bamboo, and more equipments, faster, Yes. more efficient, mas maraming production. Oo. Sir, thank you. Yeah, thank you. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.